Masaganang buhay, mga kasaka. Nandito tayo ngayon para pag-usapan natin yung Bioprotect. Ano ba ang Bioprotect? Unang-una, ang Bioprotect ay may 12 billion live microorganism. Sila yung tinatawag na the most dominant microorganism or yung tinatawag nating the king of war. Kaya nilang patayin lahat ng fungus, virus at bacteria or yung tinatawag nating bad pathogens na sila ang sanhi ng pagkakasakit ng halaman. Katulad ng mga tungro, hanip, aphids at marami pang sakit na dumadapo sa ating mga halaman. Sanhi ng mga fungus, virus at bacteria. Now, ang kagandahan ng ating produktong ito, kaya rin niyang kontrolin ang pagdami o pangingitlog ng mga kuhol at mga insekto sa ilalim ng lupa. Dahil ang Bioprotect, kinakain niya lahat ng may mga nangingitlog na insekto sa ilalim ng lupa. Kaya ang kagandahan nito, maganda siyang gamitin during the time ng paghahanda ng lupa, yung tinatawag nating land preparation. So paano ba natin ito gagamitin? Ang Bioprotect ay ihalo lang sa 1 gram na tubig at samahan natin ng 1 kilong asukal o 1 litrong molasses upang may pagkain siya sa magdamag. Sa loob kasi na isang gabi, from 12 billion, magiging trillions na siya. At pag trillions na siya, at siya ay napaka-active, ay i-spray na natin siya sa lupa na narotor na o nabungkal na. Ang lupa na dapat nating isprayhan ay hindi pa dapat tataniman. Mas maganda siya kung doon pa lang sa paghahanda or land preparation. Example, nakapag-rotor ka ngayon, bukas pwede na siyang isprayhan ng Bioprotect. So, ang benepisyo nito, mabilis na mabubulok yung mga dayami, ganoon din ang mga damo, at the same time, mga itlog ng kuhon at insekto ay binabaog ng Bioprotect. So, ang mga fungus, virus, bacteria na nasa ilalim ng lupa, kinakain din ng Bioprotect. Nang sa ganon, walang makapanira sa iyong mga halaman. So, ang tanong naman nito, kailan ka ulit gagamit? During the time na ikaw ay magtatanim na, or yung tinatawag nating final leveling. Ito yung time na ready for planting na yung lupa mo. So, bago mo siya taniman, gamitan mo ulit siya ng Bioprotect. Nang sa ganon, may pabaon yung ating mga halaman during the time na siya ay lumalaki doon sa kanyang ugat. Ang pinaka-importante kasi, maproteksyonan natin yung root zone ng halaman. Nang sa ganon, wala makapanira sa kanyang root hair upang siya ay tuloy-tuloy na lalaki at maging masigla yung ating mga halaman. So, ang pinakalas na application sa ating mga halaman, lalo na sa palay, doon sa tinatawag nating 14 days after planting or vegetative stage. So, pag mga 14 days after planting na, isprayhan ulit natin ng Bioprotect. Nang sa ganon, may protection tayo hanggang sa pagbuntis at paglaki ng ating mga halaman hanggang sa siya ay anihin. So, paano ba, ano ba mga pamamaraan sa paggamit ng Bioprotect? Unang-una, pwede siyang gamitin doon sa tinatawag nating fertigation or yung tinatawag nating pagpaalod sa tubig. During the time na nagpapatubig ka, isabay mo lang siya. Nang sa ganon, hindi mo na kailangan mag-spray. So, siguraduhin mo lang na yung tubig ay hindi umaagos. Pangalawa, pwede rin siyang isabay sa mga pataba, organic man o inorganic, pwede siyang ihalo. At ang pangatlo, pwede rin siyang, pagkatapos mo magpatubig, ay doon mo i-spray ang Bioprotect ng hiwalay. Solo lang siyang i-spray. So, ang pinakamagandang penetration ng Bioprotect, pag ito'y tumama sa lupa, kaya niyang pasukin 10 feet below the ground para patayin niya lahat ng mga mapanirang fungus, virus at bacteria na nasa ilalim ng lupa. So, ganun din yung mga insektong kumakain kasi may mga 3 klaseng insekto. Merong kumakagat, meron namang nanonusok lang at merong umiihi. So, ngayon, pag ang insekto ay kumakagat, hindi niya magugustuhan ang lasa ng halaman. Kasi pag na-penetrate na ng Bioprotect yung halaman, nagiging mapakla na yung lasa niya or napakapait sa panlasa ng mga insekto. Kaya hindi nila gusto yung lasa ng halaman mo. Pangalawa, pag siya naman ay na-penetrate na ng Bioprotect at may tumutusok na nag-iiwan ng itlog, yung itlog niyang iiwan na magiging uod ay hindi na yun mapisa dahil kinakain siya ng Bioprotect. Ganon din yung iniiwan niyang virus na pag tumusok yung insekto, nag-iiwan ng virus. So yung virus hindi kakalat kaya hindi makapanira sa halaman mo. At may mga hopperborn naman, yung mga katulad ng black bug or alitangya o mga insektong umiihi at nag-iiwan ng bakterya. Yung ihi kasi nila, yun ang sumisira, sumusunog sa mga halaman, sa mga dahon o sa bulaklak, kaya nasisira yung halaman natin. So, pag may Bioprotect ka, kinakain din nila yung mga bakterya. Kaya hindi siya makapanira. Ang protektadong halaman mo. So, ang maganda sa Bioprotect,
ito talaga ay gagamitin natin lalo na sa mga nagugulay ng linggo-linggo upang nang sa ganon ay hindi makasuka ng mga fungus, virus at bacteria. Pwede rin every 15 days, siyempre depende sa budget. So this is good for 1 hectare, 1 drum lang na tubig, at ito ay pwede nang i-spray sa ating mga sakahan. Kung kayo naman ay may mga prutasan, ididilig nyo lang sa paligid ng puno at ito ay magkakaroon ng protection yung root zone hanggang sa pinakadahon ng halaman. So may tinatawag tayong conditioning time. During the time na nagko-conditioning ka, ay diligan mo lang yung mga puno ng mga maraming beses nang sa ganon ay ma-penetrate niya yung pinakalalim ng ugat at pati yung mga fungus na nasa puno na ay maalis at makontrol ng Bioprotect. So sa mga hindi pa nakakagamit, subukan nyo dahil ang Bioprotect proven and tested sa lahat ng mga tanim na meron tayo. Ganon din sa mga nagpipispan, maganda rin ang Bioprotect dahil ito ay pang-sanitize or pang-tanggal ng mga fungus, virus at bacteria na sanhi ng fish kills. So maganda siya sa pan conditioning. Ganon din sa mga naghahayupan. Yung may mga amoy, mga mabahong ipot or dumi ng hayop, esprehan natin ng Bioprotect kasi ang Bioprotect, killer siya ng mga bakterya. So, ibig sabihin, hindi mangangamoy at hindi dadami ang langaw. At super decomposer, mabilis niyang bulukin yung mga hindi na-digest na mga pagkain or mga dumi ng hayop. So, muli, sa ating mga kababayang magsasaka, subukan nyo ang technology ng Antique International. Kasi pag naka-advanced technology ka, siguradong lamang ka sa pagsasaka.